So, good morning mga banateros, mga kabiyaya. So, ngayon ay titikman naman ho natin kung anong mga masasarap na pagkain dito sa Davao. Puntahan natin sila Judea. Ngayon ginagawa na itong mga to. Saan ba? Dito yun, di ba? Ano? Asan kasama mo? Yan, nagkukulong sa kamay. Puta na kaya pala mo yung ebak eh. Nagtatampo. Nagkukulong sa siya. Yan o. Sila Judea. Si Jack. Nasa CR. Ayan o. Hello, Nyak. Nyak, are you okay? So, antayin natin sila. Oh, bilyonaryo. Sa lahat ng network, sa lahat ng network sa Pilipinas na naghahanap kay Sir Jack, ako ang unang makaka-interview sa kanya. Panis, paano ba yan? Oo, eto nga. Sir Jack, anong nangyari? Ba't parang anong nagkakagulo? Naawa ako sa amiga. Bakit? Kami na ganun pala yung, inaagawan nila ako sa labas ng MPL ngayon. Alam naman nilang nasa gagaw tayo, di ba? Huwag ganun. Pero lahat ba nandun? Lahat. Naku ano natin sa Eheminay. Seminay, Bilyonaryo. bilyonaryo. Malamang, malaking network na doon din. Yes, Malamang, PNP. sigurado yan. Kasi marami rin sila ako na Eheminay. Kasi ang Eheminay, ngayon ko na nabasa at pagkakisin ko. Grabe yung kasikatan mo ngayon. Ngayon lang yan, malalaos na na. Pero ano naman kami, ay, makakita mo. Makakita mo kaya. RJ. Ang RJ. Oo. Uy. Ako may kanya-kanya kami kwarto, pero ano na kami makakasama ha. Kasi, may aswang lang sa kabila, may multo lang sa kwarto nito eh. Pero yung sa bilyonaryo kwento mo, ano yung ginawa sa'yo ng bilyonaryo? Nag-ano sa akin na park, meron ba't alam nila. Ang date, no? Kung nakakapagpapag alam. Pero nagulat nila kung ba't nakakabawi yung SMLA ngayon. Siguro, pinakalat ng bilinaryo. Kasi magkakagrupo yan, magkakaano yan eh. Isa lang yung ano yan eh. Kasi nag-post ka ng sukwela, di ba? Pero Walang late. walang date. Wala akong sinabing araw. Ano? Pero okay na yun. Ang lupit ni Sir Jack. Ayan. Pero ang pinakamalupit nga doon, nagtataka si Sir Jack hapon. Ba't alam yun, Bert? Nakatulala ako kahapon eh. Nakatulala to, hindi namin makausap eh. Sabi niya, nag-text sa akin yung Bilyonaryo Channel. News Channel. Ang pinagtataka niya, paano nalaman ng Bilyonaryo News Channel yung date na kung kailan siya pinapapunta ng NBI? Kasi nag-post naman siya talaga, totoo, ng Supuena. Pero tinakpan niya yung date doon. Mautak nga to eh. Kaya nagtataka siya, ba't paano nalaman? Hindi ko lang alam kung bawal yun. Alam ko bawal yun, di ba? Siyempre, feeling ko naman siguro open yung MPI. Sa ganun baga. Para mamimili ko, para sa mili ko. Hindi ko lang sila, pero feeling ko open naman sana. Pero, di ba dapat, ngayon kasi ng tao yun, di ba? Pero wala, okay na yun. Yaman na. Ano ka eh. Celebrity ka, hindi ka pwedeng maging privacy. Walang privacy sa mga katulad mong celebrity. O kaya, siya naman daw content. Kasi ang paninindigan ng mga Duterte, wala na eh, patay na eh. Ba't yung papakikialam ng patay? Gusto na magpahinga dyan, guguluhin nyo pa. Diba? Ganoon ang pamilya Duterte. Hindi sila mahilig magpaano eh. Hindi sila magpahinga. Hindi, walang pamisa. Walang mga paawa-awa. Yung mga, hindi sila ganoon. Igalang natin yun. Kasi ganun ang gusto ng pamilya eh. Wala kang magagawa. Ako yan, hindi tayo nag-Google Hindi tayo wala kami content doon. Nag-post na kami ng makakasamang photo, malarawan. Puta na, pag Banateros ang involved sa NBI, PNP, or AFP, ang bilis nyo ah. Pero kay Martin Romualdez at Saldi ko, wala kayo ah. Tangina, kapag kay Sir Jack, Supuena, nakabang na kayo agad doon. Gusto nyo talagang mapahiya ang isa sa mga Banateros, pero diyan kayo nagkakamali. Nako, kung alam nyo lang hindi naman masyadong problema yung Supuena na yan. Kasi nga, yung pagkakapost ni Sir Jack ng may bukol sa kabilang betlog si Marcos, ay
may salitang palagay ko. Palagay ko talaga. Oh, so ibig sabihin, palagay niya, hindi siya masyadong sure at parang nagtatanong siya doon, talagang katanungan yun. Palagay ko eh. Palagay ko, tapos alam naman nilang kumikante ako. Di ba? Huwag pa naman, sinaryoso niyo ako. Di ba? Huwag ka nun. Labas na tayo guys. Alam mo Ha? Ito. Ito yan, ano. Kaya kayo, sa palagay namin, Facebook kayo. kayong mga tanso supporter, easy lang kayo ha. Wala nang tao dito. Eh, natayo room ni Bay ah. So ngayon, kakain kami ng nila Paring RJ. Subscribe nyo guys ha. Paring RJ TV. Kakain kami ng Davao dishes. Dishes? Uy. Davao dishes. Alright. Guys, tingnan nyo yung yung smoking area sa Davao. Tapat na tapat sa araw. Grabe mga Duterte no? Pati yung talaga kawawa sa kanila oh. Talaga nagbibisyo ka. Ito dito ka sa initan. Kasalanan ka dito ka sa initan no? Okay, kain muna kami guys, kain. So, ganap kami ng makakainan. Yan. With Supuena Boy, Sir Jang, na inaabangan na ng mga media. Masasagasaan na tayo dito. Ha? Ako lang. Boy. Supuena Boy. Boys na ako yan. Ang sarap dito sa Davao talaga. Pag alam mo yun, pag naglalakad ka, kampante ka na. Walang sasagasa sa likod mo. Walang mang-hold up sa'yo. Ako naman lulura. Utang. Ano? Ako naman lulura kayo. Ako naman dudula sa'yo. Hindi, sarap lang kasi. Ganito ka safety, ganito ka tahimik na lugar. Kaya yung panahon ni PRRD, kulang na kulang yung yung time niya bilang isang presidente. Ano? Kaya kailangan natin talaga ng ganitong pamamalakad sa buong Pilipinas. O, diba? So, saan tayo pupunta mga boys? Ha? Kakain. Kakain muna. Ano kaya masarap? Ano dito sa Davao? Yung first, nila, yung... Ginataang durian? Walang yaka ginataang durian. Ha? Mukha na. Content natin yarn. Bukana Bridge. O hindi yan. Hindi yan durian lang kayan. Gago ka. Durian daw, durian. Guys, yung mga Balateros Brothers, may special rin kami. Kami rin po ang Solar Boys. Ina mo, oh. Harap nga, isang harap na malupit, Jack. Uy! Ano? Ano? Hindi, nilulubos-lubos ni Sir Jack ngayon. Yung dito sa Davao kasi pag uwi niya nga, siya ay aarestuhin na. Huwag ka Uy, gago! Wasak-wasak na yung mo na yan, DGA mo na yan. Ako, Sir Jack. Hindi, Sir Jack, ano ka naman namin? Dadalang ka namin doon ng pagkain. Walang kaano yun. Dadalang ka naman namin doon ng pagkain. Saan ba tayo? Nakaguhiwa tayo. Nakaguho pa sila eh. Ito. Okay na. Wala mo yung stoplight dito, paano naka-go? Priority line lang ang rito. Ang, dito? Pedestrian. Humihinto lahat ng sasakyan, no? Kapag may tumatawid. Ayos, di ba? So, dito na kami. Sarado ata. Gabi pa sila. Mamayang hapon pa daw pala bukas nito. Dito? So mamayang hapon pa pala bukas ng mga kainan dito. Doon kami sa gilid. Ang init. Tara.
Oo. So, mamaya pang hapon pala. Mamaya pang hapon, ako nanggugutom na si Sir Ak. Alam mo, ako na wala akong gana kumain. Uy, bakit? Nakakuman nila ako eh. Wala daw siyang ganang kumain kasi pinag-aagawan daw siya ng media ngayon. Okay lang yan. Eh, alam mo naman ang Banateros Brothers. Lagi yan na pag-uusapan. Siyempre, Banateros yan eh. Kaya, mag-minute burger na lang tayo. Tanghalian. Ay, nagugutom na ako. Ito guys, mukhang may masarap dito. Kambing. Yan. Anong pangalan nito? Kambingan, Bulaluhan, Times. Anong pangalan? Times Beach, Kainan. Mukhang masarap dito ah. Oo. Yan oh. Uy. Mac, ah? Mac, Ang dami ayan. Kami ayan. Uy, sarap. Uy. Ano yung isda na yun? Inihaw? Sinugba? Kung sa man mo, Sarap po. Tara, kain tayo. Mayong tanghali. Hindi, udto. Mayong udto. Yan si sir. Isa sa mga supporters ng mga Duterte na yung nakainan namin ngayon. Kambingan. Ano to? Ang pangalan ng... Pag-iyan at Bulaluhan, dito ka Davao. Beach, Davao City. Yun. Times Beach. Sarap dito. Tara, try natin. So yun. Waiting na lang kami. Tulog pa po. Matanda na po kasi si Coach Oli. Kaya medyo tawag dito, late nang gumigising. Si Coach. Oh. Si Coach Oli po kasi pa 65 na po kasi yun eh. Pa 65. Ay, pero nelibak. Sa Jarn, huwag kang malungkot. Dadalawin ka naman namin eh. Huwag masyadong malungkot ha. Oh, grabe si Sir Jack, no? Umiiyak ang lahat ng media ngayon kay Sir Jack. Kasi pinaasa nila na darating. Hindi naman pala darating. Pero alam ko sasabihin ng NBI, magagawa yan sila ng kwento dyan. Hindi, mag-ano yan, mag-ano na. Meron ako mga ano. Sabi ko, mag-email ako eh. Mag-email ako mismo sa hapon na. Okay, naglalagay niyan. Hindi naman pala gumagana yan. Malaki sa masagot. Oo, tama. Tama, ang galing. Ano yun? Paano ka ng email? Ano yun? Pagkarami ng sulat? Huwag ka nun. Si puso mo, imasin mo. Yan, na-high Gusto ko na mag-ano eh. Asa nakatuloyan ako. Wag. Makakain ko yung mga kalit na. Kawawa, hindi ang kawawa dyan, yung mga media. Ang tagal nilang nag-abang doon, wala pa lang Sir Jack na darating, nandito pala sa Davao. Sarap dito daw guys. Mukhang isa sa mga sikat na kainan nito. Oo, at supporters ng mga Duterte. Ang ano na to? Ang Bulalord. O yung nga pala no, magkakaroon nga pala ang Davao City ng Davao City ng ano yun? Nagja-choppy ka doon ah. Magkakaroon ng Davao City ng isang proyekto yun nga, yung tutusin meron na yung bus. Oo. Marami nga nagsasabi sa akin na sumakay daw nga tayo doon para daw mas maranasan at may pakita natin sa buong Pilipinas kung gaano kaganda yung proyekto na yon. Tapos yung about pala doon sa helicopter na ipangre-rescue dito sa Davao, ay yun pala ay isa lamang kuno-kuno. Kuro-kuro ba? Isang parang balita lang na sumikat. Pero ayon naman kay Mayor Baste, total nakita nyo naman, ba? Nagkakwentuhan kami nila Mayor Baste. Kaya naman daw gawin ng Davao City yon. Kaya naman daw nilang i-provide yon. At yun nga, may pondo naman ng Davao. Yun nga lang, hindi yun nga lang. May pondo naman ng Davao at kaya naman gawin yung proyekto na yon. Dahil lang Davao City, wala namang utang. At yun nga, ang kinagandahan nga dito, wala silang utang, pero hindi sila binibigyan ng pondo. Ginikipit sila sa pondo, pero may mga proyekto magaganda. Ikaw nga ang mag-explain ng maayos doon.
Master? Sabi kasi ni Mayor Baste, yun ay mga kwento-kwentuhan, parang suggestions ng mga ilang tao o mga personalidad dito sa Davao. Pero ang paliwanag kasi ni Mayor Baste, kaya naman sa ano yan eh, kaya naman by land, ba't bibili ka pa ng nakapakamahal na helicopter kung kaya naman gawin yan sa lupa? Kasi maliit lang naman yung, malaki Davao, pero kung kaya namang gawin yan inland, mag ano na, land trip na lang. Kaysa bibili ka ng bilyones, ano pare eh. Bilyones ang chopper eh. Bilyones, o bibili ka ng mga tatlo, di ang dami mo nang mabibili sa sakyan nun. At saka mga mga gamit sa hospital, gamit sa health. So yan, dito kasi sa Davao, lahat ng kilos dito pinag-iisipan, lahat ng mga proyekto pinag-iisipan na hindi masasayang. Kasi ngayon, wala namang pondo dito na nagagaling sa national eh. Hindi naman kung mayroon man siguro, hindi ganun kalaki, pero self-sufficient kasi ang Davao eh. Mabubuhay ang Davao kahit wala ang national government. Pero hindi ibig sabihin na binabastos nila ang national government. Ano magagawa natin kung ayaw talaga sila bigyan? Siyempre, magtatrabaho sila or ayusin nila yung mga income nila dito para may pantustos sa mga Dabawenyo na ngayon nakikita namin tuwan-tuwa naman masaya naman mga Dabawenyo sa pamumuno ng mga Duterte. Kaya wala tayong question dun. Oo. Basta dito, lahat ng mga proyekto na ginagawa ay pinag-iisipan para hindi nasasayang. Hindi katulad ng mga idol ninyo, ng mga putang inang yan, yung flood control, wala namang mga bakal niya. Wala nang ang bakal, substandard pa yung mga simento. Tapos, gagalit yun naman si Sir Jack eh. High blood si Judea ba? Hindi kasi, ulitin namin, kaya kami nandito ngayon, is talagang matagal na dapat kami matagal na nakaset na pupunta kami Davao ng buong Banateros. Dahil nga doon sa mga fake news na lumalabas na may mga substandard project dito. Yung anong tawag diyan? Yung na yan, sa Bukana Bridge, yung papunta doon. Yung coastal road na yan ay isa daw yung peke. Yan ang pinapalabas ng mga tansu vlogger. Kaya kami pumunta rito para i-debunk yun at ipakita sa inyo anong totoo. Diba nakita nyo naman sa vlog ko na tawag dito na hindi totoo yung mga ibinibintang nila. Tiyempo pa, namatay yung isa sa mga pinakamalapit na kaibigan namin na si Sir Bong Duterte, isa sa tumayong tatay sa Banateros. Kaya kami napaaga na pumunta rito. So, yan no. Bago ang lahat no, bago tayo, nga pala may sasabihin ako dito sa video ko na to May pa-blind item tayo. May nalaman kasi kami. No, Judea no. May nalaman kami na isang Judas. Ay, oo. Malapit ng maghudas. Isang Judas na malapit na lumabas. Kaya abangan niya na mamaya. Uy, sarap po. Papaitan. Oh, tikman mo. Ano lasa? Sarap, tikman ko na. Tikman mo na. Ayos. Sarap. Tamis. Masarap. Papaitan matamis. Gago ka. Ano, Sir Jang, kain na. Ate, isa pa nga nitong nung hito. Sarap po. Ano to? Ano yung isa? Balon-balona. Balon-balona. The best yan. Tara guys, kain na tayo. Ha? Kain na tayo. Dito lang yan sa Asan na yun? Asan na? Time Beach, Davao. Ayan na. Kambingan, Bulaluhan. Punta lang. Kain na tayo. Tingnan natin. Bebe. Alam nyo ako sa pagkain, kahit ganito kalaki, ano rin ako maarte din So ito, pag pumasa sa akin to, masarap to. Ha? Ano kalamansi yun? Tangina, sarap. Hindi siya hindi siya nakakaumay yung fight niya, no? Sakto. Lasang-lasa mo yung ang tawag dun? Yung pangpapait. Sarap. Kambing to, sir, no? Kambing. Sarap nito. Ang sarap. Hindi nakakaumay yung fight niya. Sarap. Kain na kayo dito Kain muna kami. Mga Banateros, grabe.
Tingnan mo yung pawis namin. Basang-basa na ako. Yun, Judea. Tingnan mo yung pagkain. Wasak! Parang gusto ni Jack. Oh, ay, sorry. Sorry. Gumagamit ko. Ano yan? Wasak na wasak tayo yung pagkain. Parang uso mo daw. Wasak na wasak yung pagkain. Meron hakan nakamutok na camera, no? Kupal yan. Content. Minamis yan. $200 yan. Nilukot na $100, no? Nag-click ko na, no? Na $100, no? Sana mag-trending, ano? Sana mag-viral na naman, no? Facebook, YouTube, no? Kasi naman kung namin nyo. Ako yung mayawa. Ayaw. Ubus guys, oh, ang sarap dito. Oh. Pati yung ano. Nakakala. Malunis ka, anak. Magkakapang lunes sila sa lunes doon. Gabang na naman yun. Sama kayo. Oh, punta kami. Kung ako ng passport nun, gulang kayo nakanapot nun. Diretso na yan. Kasi nilakay ano ko. Maghihintay talaga yung bahala. Nag-circle akong passport. Oh, yun. Para rekta kung halimbawang dadakting ka na, lipad ka na, no? Ang galing. Sana logi kami kay Sir Jack, oh. Kumain, libre. Kaya guys, magpabiyak na rin kayo. Yung talaga pag hinaboy. Porket may biyak libre. Grabe. So yan, oh. Huwi na kami. Ubos. Urot. Hala, sarap. Sarap. Buko. Paka-picture si Kuya yung may-ari dito. Picture tayo, picture. Alright. Dugang pa magaling na yan. Landscape. Paigda na. Yan. Oh, ha? Ganyan lang ako. May hawak akong mic eh. Ayun. Okay. Thank you, Kuya. Thank you. Sarap ng ano nyo. Next time ulit ha. Next time. Nasama ko sila dito. Next time. Oh. Oh, thank you. Oh, yung ano mo. Sarap. Tomino, no? Ang sarap. Busog ka dyan. Busog ikaw? Busog. Busog ba ikaw? Hak ka lang yung harap. Gutom ka lang. Tarantado ka talaga. Ayip ka kahit kailan. Wala ka nang ginawang matino sa buhay mo. Ha? Yan hak. Lakad naman kami. Kasi mamayang hapon, Mukha anak mo yun. sa punta kami ng buka. Oy, malayo-layo yun ha. Sobrang layo nun ha. Ano ka lang yun, di ba? Pero pwede tayo sumakay. Kasi sabi... Para may tayo, mabot. Oo, no? Mga ano oras? Mga 3? Mga 4? Gabing-gabi pala kami pupunta doon. Oo. Pedestrian lane. Sarap. Uy. Papatakbuhin mo kami. Grabe. Walang traffic. Busog ang lahat. Oo. So ngayon, titikman naman namin. Para masarap yung langka doon, no? Mamaya, i-reveal na ano natin ha, yung blind item. Ha? So yan, dito naman kami. Sa bukuhan. Plastic mo lang, butasan mo tapos plastic. Ay, sa akin isang ano nito, isang baso. Oo, isang baso. Ako lang, baso lang ako. Ako lang, kuya. Ayan, 50, dito naman kami. 10, 70. May sukli pa ako. Tingnan natin tong buko juice nila dito sa Davao. Animal. Lasang, Gatas. sarap. Yung buko nila, nasa watermelon. Yung walang kulay. Pero yung lasa talaga. Ang galing, no? Kakalimutan na sa Davao, eh. Nagiging kalaki na rin kita. Oh. Oo, eh. Mga ilang ano? Ay, kakawak mo. Nalawala na ko, kuya. Mga ilang buwan kakasama mo sa amin, maladada ka na rin. Uy, lami! Uy! Ayan ha, plastic. Wala. Yung plastic na ano, yung bibit pa. Wala. Wala. Palagay ko na sa buto.
Sarap. Sarap dito. Akin yan, baka kunin mo pasukli. Wala, abuso na yun. Kilala nyo to? Kilala nyo to? Anong pangalan yan? Siya yung asawa dati ni Ellen Nadarna. Ha? Hindi. Hindi si Baste. Si Derek Ramsey. Derek Ramsey yarn. Bebe. Patingin mo kang Derek Ramsey. Uy. Ito ina ka talaga. Buisit. Buisit ka talaga, Sir Jack. Kahit kailan ka. Derek Ramsey, tirik yung mata. Sige kuya, bugbugin nyo na to. Open yan ngayon. Okay, hindi namin tutulungan yan. Unya. Unya daw. Iba talaga ang isang Sir Jack kahit saan makita eh. Si Sir Nyak daw eh. Sir Nyak! Ang lakas pa eh. Oh. May kukwento pala ako sa inyo. Kagabi, habang ako ay umuudo. Alam mo yung udo? Bicol ka, di ba? Tapos kagabi, putang ina, habang umuudo si ako, biglang nagbukas si shower. Nakakauna na logik eh. Biglang bumukas si shower nang walang tao. Ano ibig sabihin nun? Eto kasi si Paring RJ, nagbili siya ng kape kagabi. So ako ang naiwan sa kwarto. At doon sa kwarto namin ng dalawa ni Paring RJ, putang ina, may mumo. Tanungin nga natin yung ano rito, yung tawag dito, yung staff. Tanong natin yung staff. Kung ano. Ay, mga nasa loob. Gulatin mo. Grabe. May mumu yarn. May mumu pala dito. Oo. Ang bango nilinis yan. Uy, yung bango ng kwarto namin. Oh, yan, dito guys. Habang nakaupo ako dyan, dito biglang bumukas ang shower. Ayan oh. Nang walang tao. Hype na yan. So, ano ibig sabihin nun? May mumu. So, yan mga manateros. Yan, at nakaligo na tayo. Pagkatapos natin kumain, lumabas. Yan. At with parang RJ, Sir Jack, and Master Judea. So, kaya nabanggit ko nga yung usapang traidor. Alam nyo, hindi na rin naman din medyo bago sa atin to. Kasi marami naman na talagang trumaydor sa mga Duterte. Diba? Marami nang nag-traidor sa mga Duterte. Yan, example. Siyempre, number one na traidor si Marcos Jr. Diba? Pagkatapos tulungan ng mga Duterte para makabalik sa administrasyon, ganyan nga ang ginawa nila. So marami pa dyan. Yung katulad niya nila Ace Barbers na proud pa sa war on drug ni Tatay Digong, pero siya na rin yung unang tumulig sa rito. So pag-usapang traidor sa politika, hindi na rin sa atin big deal. At hindi na rin masyadong kabigla-bigla kasi nga uso na. At sabi nga naman, at matagal na rin sa atin sinabi ni Pangulong Duterte na kaibigan mo ngayon, pagdating sa politics, kaibigan mo ngayon, pwede mo nang maging kaaway kinabukasan. So, 'di ba? So ngayon eto, may pa blind item tayo. Chismis yarn. So, may mga blind item tayo sa inyo na may isang kilalang personalidad na soon or parang nagbabalak ng tumagilid or parang gusto ng kalabanin ang mga Duterte. Dahil itong tao na to ay may ambisyon din sa mas mataas na posisyon at gusto ng makipagkumpetensya or parang gusto ng kumampi sa kabila. Galing sa kadahilanan na parang malapit na rin siyang mabisto sa mga pinaggagawa niya na kademonyoan or pagiging korap sa gobyerno. So, yan yung mga natin. Yung nga lang, kabigla-bigla kasi talagang masasabi mong siya ay isa sa mga supporters ng Duterte.
At yun nga lang masakit at hindi naman masakit nga lang syempre, 'di ba? Oo, pero siguro ay ang mga Duterte kasi ano na yan parang matatawag na biyasa na yan or antigo na yan sa mga alam niyo yun, yung alam nila kung sino yung taong hudas at sa hindi. So lahat naman din halos ng mga nakapaikot kay Pangulong Duterte noon ay talagang alam naman na natin na uso naman talaga yung gamitan pagdating sa politics. Hindi naman na din bago yan. So yun nga lang yung pagiging tsaka hindi naman ang mga Duterte ang magdadala nun kundi yung taong kung sino yung uhudas sa kanila kagaya lang like Marcos, 'di ba? So Duterte ba ang nagdala ng kapagiging hudas ng mga Marcos sa mga Duterte? So hindi. Marcos pa rin ang nagdala, Marcos pa rin ang naputukan ng galit ng taong bayan. At obvious na obvious naman ngayon na galit ang taong bayan sa kanila dahil sa mga pinaggagawa rin nila sa mga Pilipino at idagdag mo pa yung ginawa nila sa mga Duterte. Ikaw ba naman, pinalibing yung tatay mo sa libingan ng mga bayani, ilang presidente na ang lumipas or nagdaan, ilang administrasyon na ang nagdaan, pero ni isa wala man lang naisipan, wala man lang nakapag-isip or nakapagdesisyon or nakagawa na ipalibing sa libingan ng mga bayani itong si Marcos Sr. At nagbubukod tanging si Pangulong Duterte nga lang ang gumawa nun. Na alam niya rin naman na kapag ginawa niya yung pagpapalibing kay Marcos Sr., ay may mga feedback na pangit talaga na masasabi sa kanya. May mga masasabi sa kanya lalong-lalo na yung mga supporters ng mga kakamping, supporters ng mga Aquino, ng mga Dilawan. So iisa lang naman din yan lahat, no. Na medyo nagkakabukod-bukod na rin ngayon. Pero ibang usapan na yan. Tsaka na natin gawa ng video yan. So isa yun sa kinagalit, di ba? So isa yun sa pagiging walang utang na loob ng mga Duterte, ng mga Marcos sa mga Duterte. Tapos biglang ang magiging script pa nga na ibang mga vlogger, yung mga Duterte pa daw walang utang na loob sa mga Marcos. So obvious na yan, pagdating sa, ano na yan, hindi na bago yan pagdating sa mundo ng politics world, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, na mas marumi pa sa tubig kanal ang kalakaran ng politika dito sa atin. Yun nga lang, kayo, hinahanda lang namin kayo. Ikaw na nanonood na hinayupa ka, mag-share ka, puro ka nood, ayop ka. Minura yung viewers no. So, dapat maging tayo, talagang kailangan din tayo. Alam nyo, pagdating kasi sa politics, kailangan mahilig kang tinatawag na malakas ang iyong observation. Magaling kang mag-observe, magaling kang magtahi-tahi, magdugtong-dugtong para maarok mo yung pinaka-tuktok nung dapat mong malaman. Diba? So, kayo ay hinahanda lang. So, sa tingin nyo, sino kaya itong tao na ito na malapit na ang bumaliktad at kumampi na sa mga kalaban? Tsaka ngayon, yung mga humuda sa mga Duterte na dating mga kakampi rin nila, yung mga yan, may mga pinoprotektahan din naman kasi yan. So, pinoprotektahan nila na sila naman yung gipitin, kagaya ng ginagawa kay Senator Chis Escudero, former Senator Revilla, Senator Bato, 'di ba? Kay Pangulong Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy. So, kapag ikaw ay alam nilang kalaban nila at hindi ka nila kayang hawakan sa leeg, ganyan ang ginagawa. Sa mga katulad niyan, nila Pastor, nila Pangulong Duterte, di ba? Kaya yung ibang mga politiko ay ginagawa na lang ay kumakampi sa kanila para hindi sila magurgur or hindi lumabas yung mga insertions, yung mga pondo sa kanilang mga distrito, yung mga taong yung mga connection nila, mga connection ng mga illegal, 'di ba? So para hindi lumabas 'yon, ang ginagawa nila, kumakampi sila sa administrasyon para hindi sila masilip. Ngayon naman talaga 'yung nangyayari ngayon. For example, katulad nila Franz Castro, 'di ba? Yung si Franz Lipad.
Oo, na dating manananggal. Tapos naging congresswoman na tumakbong senador, talo naman. Ginagamit ni Franz Castro ang administrasyon para hindi siya makulong. 'Di ba? Isa na siyang child abuser convicted. Oh, ganun na ganun 'yun. Katulad nila De Lima, para hindi makulong si De Lima, para makalaya siya, gagamitin niya ang administrasyon. Ginagamit niya ang administrasyon or dumidikit siya sa administrasyon para absuelto siya. O, di ba? Biruin mo, sabihin mo ba naman na hindi impeachable ang pagiging drug user or ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot, di ba? So, kung ikaw matino ang utak mo, hindi mo sasabihin 'yun. Kontrang-kontra ka dapat doon na isang namumuno sa bansa nagdodroga, tapos sasabihin ni De Lima, hindi impeachable si Marcos. Isang malaking kalokohan ho yun, no? So ganyan ang mga kalakaran ngayon. Katulad nila Trillanes, tingnan mo sila Soto, sila Ontiveros, 'di ba? Na napakaiingay niyan. Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Napakaiingay ng mga 'yan, pero ngayon, tahimik sila sa nakawan. Hindi nga nila ma-mention eh. Na-mention ba? Nasabihan ba ni Tito Soto, si Romualdez, at si Marcos Jr. na mastermind or kawatan? May nasabi ba sila na kahit man lang pag-aanalisa lang eh. May ganun ba sila sa kay Romualdez at kay Marcos Jr.? Wala. Diba? So kasi takot sila na masilipan sila ng mga baho. So hindi ko naman sinasabi na kaya sinisilip yung Calabato kila Senator Chis Escudero at Revilla dahil totoo yun. Hindi ho ganun, no? Yung dyan kasi kala De Lima, Trillanes, Risa, Soto at iba pa, talagang totoo. Katulad na lang kay Franz Castro, di ba? Convicted child abuser. Oh. So kayo mga banateros, kailangan na natin ngayon sa panahon ngayon na uso ang traiduran. Kailangan na nating obserbahan, mas palawakin pa natin yung kaisipan natin para hindi tayo maloko, hindi tayo mabudol ulit. Kasi ganyan na ganyan yung ginawa sa atin ni Marcos Jr. Tropa ang mga Duterte hanggang dikit. Si BP Sara, best friend. Di ba? Best friend. Alam niyo ba yung best friend? Di ba? So ganun na ganun yung ginawa ng mga Marcos. So hayaan pa ba natin na gawin natin ulit, magawa ulit sa atin yon? Hayaan ba natin na may gumawa ulit sa atin nun? Kagaya ng ginawa ni Marcos Jr. na pangbubudol? Siyempre hindi. Kaya kailangan nating maging mas malawak, mapang-obserba at pag-aralan yung isang tao na kailangan nating iboto. Dahil alalahanin nyo, ilang taon na lang, magkakaroon na naman tayo ng botohan. Presidential election, and kung di ako nagkakamali, i-correct nyo na lang ako dyan sa comment section kung merong senatorial election, pero alam ko meron ulit, di ba? So doon pa lang dapat, ngayon pa lang hanggat maaga, kinakapanan natin yung tao na dapat nating iboto. Lalong-lalo na sa mas mataas na posisyon. Para hindi tayo mapunta ulit sa ganito na walang kwenta ang napili nating presidente. Di ba? So ganun dapat. So yun mga Banateros, mga kabiyaya, maraming salamat sa panonood nyo at pagsubaybay sa lahat ng Banateros Brothers. Yan, lalong-lalo na si Banat Bay, Boss Dada, Cocholi, Master Judea, parang RJ Sir Jack, at syempre ang pinaka-pogi at pinaka-cute sa lahat na si Jay Guevara TV. Yeah, marami na naman magre-react dyan sa comment section. Hayaan nyo na, paminsan-minsan lang ako magyabang, ha. At syempre, maraming salamat din sa pagsuporta sa SMNI, kay Pastor Apollo Kibuloy at syempre sa pamilyang Duterte. At ngayon ay nasa Davao po ang Banateros Brothers. So syempre, huwag nyo na rin kalimutan na i-like and share ang ating video, and please follow my Facebook page sa JG Banateros at aking TikTok account na Jay Guevara. Yan. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Babush.